Yan lang po ang radiation na healthy sa katawan at hindi harmful sa katawan. Okay, it's in between, if I'm not mistaken, sa ultramagnetic spectrum po, it's in between X-ray and gamma ray po. Hindi talaga siya, hindi po talaga siya harmful, no? Ngayon, anong ginagawa ng terahertz? It activate normal cells. It repair damaged cells po. Kasi as we grow older, yung mga cells po natin na-deteriorate po siya. Kaya kailangan po siyang kaya nga may mga nagpapa-stem cell po eh. Okay? Itong terahertz, nire-repair po yung mga damaged cells po. Ina-activate niya yung mga normal cells kasi yung mga cells natin na healthy naman, humihina minsan yung charge. Kaya sina-charge siya po yan to activate better. To function better. Ang kagandahan po dito sa terahertz, it recognizes and destroy abnormal cells. Alam niya kung ano yung cancer cells. Alam niya yung healthy cells. Yung cancer cells, yun lang po ang ini-eliminate niya. Kaya, yung chemotherapy, dama yung good cells, sa terahertz po hindi. Kaya nga safe po eh. Napaka-safe po ng terahertz. So syempre, kung healthy po yung cells natin, healthy ang organs natin dahil ang cells po is the building blocks of organs and tissues po. Tapos yung lymphatic circulation po natin, yung nagsasala po ng mga dumi-dumi sa katawan, nadidetox po niya. Kaya pagka po gumagamit po tayo ng Therapy 90, ang advice po talaga is walang aircon and wala po siyang electric fan. Kasi po, there's heat from within, mas maganda po ang pawis ninyo. Mas madidetox po tayo. Hayaan nyo na po yung pawis. Nakakairita, malagkit. Kaya lang, kailangan po talaga natin yon. And then it delays the onset of aging symptoms. Siyempre, bakit po nade-delay? Ito po, papakita ko po sa inyo. Yung wavelength po na nasa taas, normal cell po yan. Yan po yung wavelength ng mga bata, mga cells ng bata, or yung mga cells po natin na healthy. Ganyan. Ginawa ng Diyos, yung terahertz waves po, is kapareho ng normal cells. Kaya as we use Therapy 90, or kahit anong, then let's not limit. May ibang mga terahertz devices po eh. Pag gumagamit po tayo ng mga terahertz devices po, bumabalik po sa normal yung wavelength natin. Kaya, nade-delay po yung aging symptoms po natin. Si Kuya Ray, puting-puti po ang buhok nung dati. Ngayon, may mga tumutubo na pong itim-itim. Ako po, tumutubo. Kasi ako, may problem po ako dito ko, napapanot po ako eh. Ngayon po, nakita po ng wife ko, and even yung mga kasama, tumutubo na. Tumutubo naman siya. No? Yung mga wrinkles, it's either mabawasan o madedelay po tayo magka-wrinkles po. Ano? So, yan po yung terahertz. Ang isa pa pong ginagawa ng terahertz, yung microcirculation. Yung mga small veins po kasi natin, nagbabara-bara po yan. Yan po yung mga nagiging cause ng aneurysm, cause po ng mga stroke po, cause ng swelling, yung cause ng yung mga sugat natin na hindi kagad gumagaling kasi walang blood flow eh. So since yung terahertz is ini-improve yung microcirculation, umaayos po yung blood flow. Kaya po yung swelling, mabilis nawawala. Yung sugat, mabilis na gumagaling. Yung nana, nawawala ka agad, which nangyari sa akin yon. Yung nana ko po sa ingrown, the following day, wala na. Kaya yung experience ko po, pagka nagkaka-problem po ako sa ingrown, nasusundot ng manikurista, pag nagpa-pedicure po ako, it takes me 3 weeks bago mawala yung nana. Nung nag-therapy 90 po ako, 1 day talaga. 1 day lang talaga. Kaya sabi ko sa wife ko, Abi, pati ba naman to? Tingnan mo, oh. Sabi ko, nawala, oh. Kaya amazed po ako eh. So that's it, no? That's terahertz po. Now, yung PMF, ang PMF po is part po ng elements of life. Okay? Kung paano ko po siya na-explain, we need sunlight, we need water, we need air, we need nutrition. These 4 are essentials of life. Tanggalin mo kasi dyan, hindi mabubuhay ang tao. Pero hindi alam ng karamihan, merong 5th element, which is electromagnetic field. Yun po yung pulsed electromagnetic field. It's equally vital doon sa 4, kaya lang hindi natin napapansin na meron pala. Hindi naman tinuturo sa atin eh. Nowadays, makaka-encounter kayo mga doktor, ang sasabihin sa inyo, mag-grounding kayo. Ano po yung grounding? Earthing. Ano po yung earthing, Doc? Magpunta kayo ng beach madalas. Kasi kailangan ninyo ng sand, kailangan nyo ng tubig dagat. O kaya kung may lupa sa bahay ninyo, magyapa kayo sa lupa ng ilang oras.
O kaya kumain kayo ng organic na prutas, organic na vegetables. O kaya maghanap kayo ng pure alkaline, inumin ninyo. Alam niyo kaya sinasabi ng doktor yun? Simply, yun po yung negative ions na kailangan ng cells natin. And yung negative ions na yun, makukuha po natin yun sa electromagnetic field. Which, ang problem po, according to NASA, 200 years ago, bumaba po ng 9% ang supply ng electromagnetic field sa katawan ng tao. Think it this way. Meron po tayong gripo, may supply po ang nawasa sa atin. Bumihina po yung supply ng gripo natin. Humihina po yung supply ng tubig natin. Anong gagawin? Mag-iigib. Kaya nga yung iba, sa mga antipolo area, may mga water reservoir sila, may mga cistern sila para doon sila mag-igib ng tubig Kasi nga, mahina ang supply. Nagagawa natin ng paraan. Pero yung PMF po, na kailangan ng cells natin, saan natin makukuha po yun? Wala nang supply. Bumina po ang supply Okay? Ang isa pong problem po natin sa PMF, yung radiation po is left and right. We have gadgets. We have cellphone, iPad, we have laptop, we have widescreen TV, okay? We have smartwatches, and ang Wi-Fi po is everywhere. Kaya po na-damage ang ating mga cells. Ang kailangan pong pantapat dyan is electromagnetic field, yung negative ion. Kaya lang, hindi natin nakukuha. We are detached sa nature. Yung bahay po natin, tiles, semento, bakal, sa kotse, bakal, plastic. Imbis na negative ions, positive ions ang nakukuha, which is free radicals po. Yun po yung nagkukos ng cancer. So, ang solution po talaga dyan is supply po ng PMF. Yun nga po ang ginagawa ng Therapy 90. Kaya kung tatanungin niyo po ako, or kung may encounter kayo, ano bang inimbento dyan sa machine? Wala po kaming iniimbento. Wala pong something na bago po sa machine. Ini-imitate lang niya po yung supply ng nature na terahertz at saka ng electromagnetic field na katawan na kailangan ng cells natin. So wala pong secret, wala pong hiwaga, wala pong superpower. It's just that we are going back to nature through Therapy 90, through this device po. So yun lang po talaga ang explanation po ng Therapy 90. Ang advantage lang po ng Therapy 90, yung ating device po, ang isang advantage, while we're using it, multiple symptoms po ang pinagagaling, and multiple symptoms po ang hindi natin namamalayan na nape-prevent niya Kasi prevention and cure po Ang experience ko po, nawala po yung cluster headache ko. Kasi nakafocus lang po ako before dati sa pamamaga ng tuhod at saka sa sciatica. Pero napansin ko, hindi na po sumasakit ang ulo ko. Tapos, pag natutulog po ako kahit 3 hours lang, parang ang lalim-lalim ng tulog ko. Tapos pag nagbabasketball po ako, before 3 to 4 days, bago makarecover fully yung katawan ko, kaya ayoko na po maglaro years ago Ngayon po, para po akong 20 years old, 20, 30 years old, na everyday ako nagbabasketball, everyday ako nag-i-ensayo. And hindi lang po basta basketball po kasi pro league po yung MPBL Ang mga kasama ko po, kalahati na po ng edad ko, parang mga anak ko na. I'm 43 years old, pero nakakalaro po ako sa mga early 20s po. So that's one thing, So multiple symptoms na pe-prevent and napapagaling. Tapos ang kagandahan pa po is one machine is good for the family. One machine is good for your compound. If you're living in a compound like me, nasi-share ko po ito sa tatlong bahay kami dito Nasi-share ko po ito. Ang longevity po ng machine is 50,000 hours of usage po. May gusto lang po akong idagdag. Makaka-encounter po kayo kasi very enthusiastic po ako mag-share. Pero madalas nakaka-encounter ako, hindi ko naman kailangan yan, hindi pa ako matanda. Hindi ko naman kailangan, wala akong sakit. Hindi ko naman kailangan yan, hindi naman ako athlete. Ganun po sinasabi. So gusto ko lang po i-share sa inyo. Minsan in chorus pa sila Sabihin nila, prevention. So, lahat po tayo nagkakasundo-sundo. Prevention is always better than cure. Opo. Tapos, between the two, prevention and cure, which is more important? Prevention, sabihin nila. Tapos, which is less costly? Ano yung hindi mas magastos? Siyempre, prevention, sabi niya. So talaga mas maganda po, mas dapat ang focus po talaga natin, prevention. Opo, kaya lang, ginagawa ba natin talaga? Kung maglalabas tayo ng pera, sa prevention.
Kesa naman maglabas ka ng pera pag magpapakimo ka na. O kaya maglalabas ka ng pera kapag nasa medyo alanganin ka na. Gaya sa pelikula, sometimes sa pelikula nakikita natin, Dok, gawin niyo pong lahat. Walang problema sa gastos, pagtutulong-tulungan po namin. Buhayin niyo na po yung kapatid namin. Talagang totoo, when we say prevention is always better than cure, kaya lang, ang focus ba natin talagang prevention or we're still waiting for something to happen bago tayo umaksyon, ano? Okay? Kaya who needs therapy 90? Ito ba nangangailangan yan? Yung bang matanda lang? Yung bang may sakit lang? Yung bang active lang yung lifestyle? Okay, yung bang athlete lang? Yung bang, di ba? Because prevention is always better than cure. Kung yung may masakit kailangan to, dapat gumamit na rin po yung mga walang. Kasi nga, prevention is always better than cure. Okay? So every household needs therapy 90 because one machine is good for everyone eh. Every household needs therapy 90 because we love our family and we should not put price on our health po.